Balik tayo. Medyo may nararamdaman tayo hindi mabuti sa ating chariot. Ginamit namin si chariot papunta na San Francisco, Quezon dahilan sa may problema Starex sa kanyang preno. Pero hindi pa nga tayo masyado nakakalayo, tumatakbo pa lang tayo ng mahigit na 1 oras, nagkaroon na ng problema si chariot. Dahilan kung bakit kami napilitang bumalik kaysa sa dumiretso. Paalis na sana kami, ready na gamit si Starex. Pero may problema ang kanyang preno, kaya hindi kami tumuloy at pinasya na lumipat na lang kay Chariot. Pero dahil si Chariot ay hindi pa nakakondisyon, kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari sa amin sa daan. Dahil malayo ang biyahe natin at may mga akyatin, kaya kailangan natin ikabit yung bagong cooling fan na binili natin at yung ating bagong wiper. Kakabit muna ako ng air cooler natin. Ay naku, may nalimutan akong bilhin. Tyrad. Ngayon mga ka-travelers, kakabit natin yung ating biniling cooling fan kasi nasira na yung dati natin. Ngayon, kaya kakabitan natin ng bago para hindi tayo problema pag mga paakyat, no, mga ahonin. Yan. Siya mga travelers, ginabi na tayo pag aayos. Ilagay na natin yung bagong blower natin. Ginabit ulit natin yung bagong wiper natin. Kasi nasira na. Doon nagkabit ulit tayo ng bagong wiper. Testing natin. Ayan. Okay. So, pakinggan nyo yung blower natin. Malakas na ulit. Ayan. Okay, so na-set up na natin ito ulit. Pwede na tayo maglakbay. Punta ulit tayo ngayon San Francisco, Quezon. Tapos itong gagamitin natin mamayang madaling araw. Kasi mamayang madaling araw ay babiyahe kami. Pupunta San Francisco, Quezon. Gamit naman si chariot natin. Dahil alanganin yung oras natin, nagpalipas na muna tayo ng gabi. At umaga na tayo naglakbay. At yung ating madaling araw, inabot na nga po ng madaling umaga. At ito alas 7 na. Nakalan tayo na kaya. Kikis pa nga daw siya. So, alisa na kami, alisa na. Back to chariot. Back to chariot tayo, back to chariot. Bye-bye. Ilan baka ito'y magtatampo. Sabihin yung papi namin. At nagsimula na kaming umalis. Umaasa, katulad pa rin ng dati, ang magiging paglalakbay kay chariot na walang anumang mga aberya at abala sa daan. Pero gayon pa man may kaba dahil sa matagal ngang na-stock at na-tambay si chariot na hindi nagagamit. Kulang siya sa pagkakondisyon. Kaya kabado din naman ako kung ano man ang pwede nga maging problema namin sa daan. Mas mukhang malinis na ngayon si chariot kaysa dati. Dahil bago ng pintura, bago na ang kanyang mga kaha at ang mga dingding niya. Masaya pa rin kaming umalis, may tawanan, kahit medyo kabado dahil matagal na nga na hindi nakakasakay kay chariot ng mahabang biyahe. Halos mahigit 8 buwan na rin na Starex ang ginagamit namin sa mga paglalakbay namin. Makabiyahe na ulit ng malayo-layo si chariot. Dahil maaga pa, malamig at mahamog, madilim pa ang ating windshield, hindi pa masyado nahugasan dahil hindi nga nagagamit si chariot. Ang mga tubigan ko may mga langan. Wala, magiging kaya tayo dyan, oh. Tubig. At dumaan pa nga kami sa bilihan ng tubig para meron kami mga baon sa daan. Wilkins. Paano mga Joshua? Pagkatapos bumili ng tubig, dumaan na kami sa gasolinahan para magpa-full tank dahil malayo-layo ang aming itatravel. Barili mo lang dukot. Murang-murang dukot. Full tank, pula. Dukot ito, hindi libo. Mura-mura ang daw po. Oh. 400. $400 lang ah. 82. Ayan ang kaibahan pagdating sa pultakan. Ay 54 lang ngayon na, ilang litro? 7 Kaya liters. pala. 7 liters. 382.81, bali 383. Ito. 7 liters puntak natin ngayon. So umaga kami ngayon mga ka-travelers, punta kami ngayon na San Francisco, Quezon.
Ngayon lang uli magagamit natin ng mahaba-haba si Chariot kasi matagal sa natambay. Simula nung magkaroon tayo ng Starex, halos si Starex lagi ang nagagamit natin sa mga travel natin. So halos nasa 8 months siguro na hindi ito nagagamit ng malalayo, nandito na sa malapit. At gagabi pa sana kami mag-travel kaso medyo antok at mas maganda yung araw kahit paano dahan-dahan lang tayo. Hindi pa to tapos pinturahan lahat pero okay na rin naman kaysa dati. Ay, back to dating gawi. Balik sa dating gawi, malungkot ang mga muka. Malungkot sila eh. Hindi pa lang nabibili ng salamin dito eh, pero mas comfortable na to sa dating gawin ng Chariot. Okay na sila diyan kahit papaano. Mas safety naman sila ngayon kaysa sa dating pormahan ni Chariot natin, di ba? Yung pinto pag nakasarado na, pwede na, wala nang problema. Di ba? Nanibago na naman tayo sa ating paglalakbay kapag dumirikit tayo sa malalaking sasakyan. Ramdam na ramdam natin na napakalit natin kung ikukumpara sa mga dumadaan at nakakasabay natin dito sa mga karsada ng Maharlika Highway. Nandito na ulit tayo sa Maharlika Highway. Kung kay Starex, kaya natin makipag-abulan, makipagsabayan sa mga sasakyan. Dito, balik na naman tayo sa shoulder. Naliliit na naman ako sa mga sasakyan. Kung naka-Starex tayo, siga na naman tayo sa daan. Lagi tayo mga overtake. Ngayon, tabi-tabi tayo. Pilit na naman tayo. Balik na naman tayo sa kalsada ngayon. Ngayon ko na-realize kung gaano kadelikado ng malilit na sasakyan pag dumadaan sa mga malalaking highway kapag ka nanggigitna. Kaya kailangan lagi na lang tayong sa gilid katulad niyan. Napakalaki ng mga sasakyan na nakakasabay natin. Kaya kailangan nating sundin ang traffic rules. Pag mga maliliit na sasakyan at mababagal, kailangan lagi lang tayo sa kanang bahagi dahil sa hindi natin kaya may pagsabayan sa laki at bilis nila. Safety first, mga ka-travelers. Balik tayo. Medyo may nararamdaman tayo hindi mabuti sa ating Chariot. Nung kami nasa mahigit 1 oras nang nagtatakbo, malapit na kami sa bayan ng Padre Burgos, Quezon. Habang kami sumusunod sa mga truck, ay naramdaman ko na merong kakaibang tumutunog sa makina. Kala ko noon bearing lang, pero ngayon naramdaman ko sa loob ng makina. Tingin ko may mga gear na nagangat-ngata na naman. At hindi na namin na video kung ano yung nangyari dahil nasa alanganin kami nung mga oras na yon. At ito, pabalik na kami sa aming pinanggalingan sa Tayabas. Mas pinili namin na bumalik na lang kaysa magpatuloy sa paglalakbay na mas malayo at abutin kami ng aberya sa lugar na hindi namin alam at hindi namin kabisado. Baka mas malaki pa kami ng gastos. Ang aming tatakbuhin sana ay nasa 6 na oras. Pero habang nakakaisang oras pa lang, mas pinili namin bumalik. Bakit nawala? Anong ginalaw mo nung kanina? Kaya nagasumpong ano? Nagasumpong.
Nakasumpong siya. May tupak. Binagalan ko yung takbo para pakinggan ng makina at obserbahan kung muli bang tutunog yung naging problema kanina. At ito nga nangyari. Open, undesign. Meron nga. Para yung sa makina. Yun lang. Hindi ko pa napapatingnan sa mekaniko kung ano talaga yung mismong naging diferensya ng makina ni Chariot. Malayo kasi ang pinagkakatiwalaan nating mekaniko. Nasa Mindanao, si Joel Allen TV. Pero hahanap pa rin tayo dito, baka sakaling meron tayong matagpuan na magaling din at mapagkakatiwalaan mekaniko dito sa malapit sa atin. Mahirap na kasi kung basta na lang natin ipapabaklas at papatingnan sa iba na hindi naman talaga kayang ibalik sa dati at original na kagandahan ng takbo niya. Baka lalo lang tayo magkaproblema kapag ginamit natin ng malayuan. Di kagaya kay Joel Allen, garantisado pag siya gumawa, kahit mag-travel ka ng Luzon, Visayas at Mindanao, makakarating ka sa patutunguhan. Balik sa Tayabas. Diba? Para tayo nakaikot na ng isang buwan. Ay, nako sa Starex. Dami na sasakyan. Hindi daw pwedeng iwan sa Starex. Yung ang ipacheck up yan si Starex. Check up yan mamaya. Ay, kuya bakal. Kanyang ano ay. Ang dami nga natin sasakyan. Dispalinghado naman. Okay lang. Okay, Tara, let's go, kain let's muna. go, let's eat. Uy, nasa Pray bag muna, ko. pray. Ha? Where's my bag? Pray na. Let's pray. Maraming salamat po, O Diyos. Kahit bumalik tayo, mag-pray at magpasalamat pa rin tayo dahil ligtas pa rin tayo nakabalik at walang anumang nangyaring masama sa atin. Wala upang hindi na sa amin dalangin sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, kalulatian, pakailanman. Amen. Tara. Ayan. Nandito na uli kami. So nagka-problema tayo doon kasi hindi na natin pinilit. Nung umaahon tayo, merong truck sa unahan. Merong ako naramdaman, merong maingay sa loob ng makina na parang nagkikiskisan. Sa tingin ko, sa transmission niya, hindi ko alam kung may bearing na nabasag sa loob. Bakit nagkakaganon? Pagsakay natin ng Kaya, nagpangit na yung bag. ayan, inuwi na muna natin, di na kami dumiretso kasi nga baka mamaya abutin pa kami kung saan. So medyo grounded din kasi ito, tingin ko. Sa ngayon naka-standby muli si Chariot natin. Kailangan natin hanapan ng mekaniko na magaling tumingin at totoo na marunong sa makina para kung atin man siyang ipapayos ay yun lamang problema niya ang ayusin at pwede pa rin natin magamit ng malayuan na hindi tayo magkakaberya sa mga susunod na mga paglalakbay. Kaya ngayon, tambay muna.